Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kamusta po kayo? Okay, so praise the Lord at nagkasama-sama na naman po ulit tayong lahat. At napakabilis po, third Sunday na ng April. Pakitignan naman yung mata ninyo sa likod, sa harap, pakibate ng good morning. So bago po tayo umawit sa Panginoon, mga kapatid, ay pag-aralan po natin saglit yung salita po ng Panginoon to prepare us in our worship sa Panginoon. So sabi po sa Philippians chapter 4, verse 4, ito po ay alam na po ng marami, pero I'd like to encourage you to this word of the Lord. Sabi po ni Paul, Philippians chapter 4, verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Let your gentleness be known to every man. The Lord is at hand. Be anxious about nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, make your requests known to God. And the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and minds through Christ Jesus. And verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, if there is any praiseworthy, think on these things. And last verse, verse 9, those things that you have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace will be with you. Praise the Lord sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Alam niyo po ba, mga kapatid, nung sinulat ni Pablo itong Pilipos, siya po ay nakakulong. Siya po ay nakakulong sa ilalim ng lupa o dungeon. At siya po ay pagod, puyat, maaaring bubog sarado, o walang tulog, walang pahinga. Ano po? Pero come to think of it, ang bigat ng kanyang sitwasyon, pero nakagawa pa siya ng sulat para yung mga nasa labas na kapatiran ay encourage, i-remind about their faith in the Lord Jesus Christ. Tayo di po ba, pag medyo mabigat, mahirap yung sitwasyon natin, hindi tayo makapag-isip, hindi tayo makagalaw, hindi tayo makagawa, hindi tayo makapagsalita ng maganda. Kasi pag medyo mahirap, mabigat, masalimuot yung sitwasyon natin, nahihirapan po tayo. Pero tingnan niyo po si Paul kung gaano kalalim yung kanyang relasyon, pananampalataya sa Panginoon. Sabi niya, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. He is rejoicing in spite ng kanyang sitwasyon. Actually, anytime pwede siyang ipapatay ni Emperor Nero sa panahon ito. Pero come to think of it, he is rejoicing not in his problem. He is rejoicing in the Lord. Kasi dapat po ang kagalakan natin hindi nakabase sa magandang sitwasyon ng buhay natin. Marami kang pera, sobrang saya mo. Paano pag wala ka ng pera? Diba? Maganda ang relasyon mo sa pamilya at asawa, masaya ka na. Paano pag di maganda ang relasyon yung pamilya? Diba? Paano? Masaya ka ngayon kasi malakas ka, malaki katawan mo, masigla ka. Paano pag nagkasakit ka? Wala ka ng joy. Kasi dapat hindi doon sa mga temporal things ang ating kagalakan. Ang ating kagalakan nagsisimula ng gagaling sa relasyon natin sa Panginoon. Amen? Sabi ni Paul, rejoice in the Lord. Magalak tayo sa Panginoon. Hindi magalak, hindi tayo masaya talaga, hindi tayo makapagsaya sa problema. Pero there's always a lots of reasons to rejoice because nasa atin ang Panginoon. Amen?
Pangalawa, sabi ni Paul doon, mga kapatid, sa binasa po natin, let your gentleness be known to every man or everyone, the Lord is at hand. No? Ang inyong gentleness, ano yung gentleness sa Tagalog? Ha? Ano? May kasama ba ako? Ano yung gentleness? Hindi kayo mahinahon eh. Kahinahunan. Mahinahon pa ba kayo pag marami kayong iisip? Andiyan na lahat ng mga dudit. Andiyan na ang mga darating na mga magtatawag sa iyo, tatawag sa bahay mo, kukulitin ka. No? Gentle pa ba kayo, mga kapatid? Sabi ni Paul, let your gentleness be evident or be known to everyone. Ang totoong Kristiyano, kahit na mabigat ang paligid sa kanyang buhay, mahinahon pa rin siya, nakatayo pa rin siya, maliwanag pa rin ang isip niya. Diba? Hindi siya natataranta, hindi siya aligaga. No? Kayo ba laging aligaga? Alam niyo naman yung salita aligaga. No? Yung tarantang-taranta ka na, nagmamadali ka, hindi mo alam kung anong umunahin mo. Pero sabi ni Paul, let your gentleness be known to everyone. Kahit marami tayong niisip, problema, sitwasyon, dapat manatili tayong mahinahon at mapakita po natin ito sa maraming tao sa paligid natin. Bakit? Kasi ang Panginoon ay kasama natin at lalapit na at napakalapit na, mga kapatid. Hindi dapat mahadlangan yung ating magandang ugali ng ating mga sitwasyon. Diba? At pangatlo, sabi dito, be anxious about nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, make your request known to God. Ang worry ba kahit kailan natulungan kayo? Diba? Kahit kailan di tayo tinulungan ng mga pag-aalala. Right? Kaya sabi dito, worry nothing. Imbes na mag-worry ka, sabi ni Paul, but in everything, sa lahat ng bagay, by prayer and supplication with thanksgiving, make your request known to God. Sabihin mo lang kay Lord lahat ng mga prayer request mo. Huwag mo isigaw sa Facebook yung mga situations mo. Sabi doon, imbes na manalangin ka, matakot ka, mag-alala ka, manalangin ka ng buong pasasalamat. Marami ka bang dapat ipagpasalamat din? May problema tayo ngayon? Marami? Pero marami din tayong dapat ipagpasalamat kay Lord. Tama? At yun ang dapat lalamang sa atin. Maraming problema, isipin, pero marami pa rin dapat ipagpasalamat. At kung tayo may problema man, huwag mong worry, manalangin tayo lang ng manalangin. So ano magiging kapalit dito, mga kapatid? Sabi ni Paul, and the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and mind through Christ Jesus. Ito po yung kapalit. Yung peace of God, which passes all understanding, will keep our hearts and mind. Sinabi ni Paul, heart and mind. Yung kapayapaan ng Diyos ay mag-ahari sa atin. Hindi natin kayang sukatin yun. Kung gaano kalalim ang tubig sa dagat na hindi pa na-discover ng mga scientists kung gaano itong kalalim, ganon din kalalim ang kapayapaan na binibigay ng Diyos sa bawat isa. Diba? Iingatan tayo ng kapayapaan ng Diyos kapag tayo nananalangin, kapag tayo nagtitiwala sa Kanya, kapag tayo ay patuloy na nagagalak sa Kanya, mga kapatid. At iingatan niya, most especially our heart and our mind. Bakit puso at isip ang pinagit ni Paul? Kasi nandun lagi ang battle. Diba? Mari nakatingin kayo sa akin ngayon, pero may inisip kayong iba. Diba? Hindi kayo nakapokus. Kasi nga, may battle sa isip at sa puso. Yun ang laging tinitira ng kaaway. At yun ang lagi natin ibibigay sa Diyos, mga kapatid. At para manatili po yung kapayapaan ng Diyos sa atin, sa ating isipan at puso, sabi ni Paul, lastly, finally, brethren, whatever things are true, honest, just, pure, lovely, good report, any good virtue, any praiseworthy, think of these things. Anong ibig sabihin ni Paul dito?
ang lagi natin ilagay sa puso at isipan natin, mga makalangit na bagay, mga malilinis na bagay, mga magagandang bagay. Kasi kapag ito ang laging laman ng puso mo, naghahari ang Diyos sa iyo, hindi ka matatalo ng mga isipin mo. Hindi ka mapupulyot ng mga bagay sa mundong ito. Hindi ka mapupulyot ng toxic na work mo, o toxic na mga kasama mo, o toxic na mga nakikita mo sa paligid. Kasi ang puso at isipan mo, punong-puno ng mga bagay na totoo, marangal, matuwid, karapat-dapat, kapuri-puri, at mga magagandang bagay. Kaya ito yung ating laging hilingin sa Panginoon, mga kapatid. Ipag-pray sa Panginoon na sa araw-araw, kahit naparaming toxic sa paligid po natin, hilingin natin si Lord, sa Lord na pusin tayo ng banal na Espiritu Santo. Amen? Tayo po tayong lahat, mga kapatid. At manalangin po tayo. Lord, salamat po sa umaga po ito na pinagkaloob po sa amin. We pray, Lord, na ikaw po ang mamuna sa amin pong lahat. We pray, Lord, sa lahat, napakadami po namin isipin, pangangailangan, sitwasyon, at mga bagay na alalahanin. Panginoon, tulungan mo kami. Na sa iyo lamang kami tumingin, panghawakan ng iyong mga pangako, maghari ka sa buhay po namin. At tunay, Panginoon, na makikita at mahayag sa buhay po namin ang kapangyarihan mo at ang pagbabago mo at presensya mo. Ano man po ang lahat ng aming mga sitwasyon ng mga kapatid na narito po ngayon, sa iyo po namin pinagkakatiwalang lahat. May our worship and service to you, Lord, ay maging mabangos sa iyo sa ibang harapan. Lead us, Lord, Holy Spirit, especially our worship team, sa umaga po ito. Ikaw po ang maranasan po namin sa aming kalagitnaan, Panginoon. At ito po, Diyos, ang aming saang dalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Yes! Amen. You were the one at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it
silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Patuloy natin piliin ang Panginoon. King of glory, coming on the clouds with fire, the whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the in my heart, God. Fill my heart and make it clean. Open up my eyes to the
Break our heart, God. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest.
Maraming salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Ito po ang aming maburit pasasalamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So praise the Lord. Napakaganda po ng ating mga kanta na ating pong kinanta ngayon. Amen? Ganda po ng mga mensahe niya, mga kapatid. And today, mga kapatid, ay patuloy po tayo mag-aaral ng salita po ng Panginoon sa oras po ito. Medyo napakainit po talaga ngayon, no? Kasi doon sa likod, habang nag-worship ako, pawis-pawis ako. So talagang sobrang init. At sana ang pananampalataya natin ay mas mainit sa init po ng araw po ngayon. May mga upuan pa po dito, Brother Jonas. So, ito, sa unahan. Pinahirapan ako pag nakatayo kayo, hindi ako mapakali. Naisip ko yung hirap ng pagtayo. Okay, so this morning po ay bago po tayo mag-aaral muli ng salita po ng Panginoon, manalangin po muna tayo, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa umaga po ito na pinagdala mo po sa amin, na sa kabila na napakainit ng panahon, maraming mga sitwasyon, ay niloob mo na magkasama-sama po muli kami na makasamba, makapagpuri, makapagpasalamat sa iyo sa lugar pong ito, Panginoon. At Panginoon, alam po namin na sa bawat pagpunta po namin dito, ikaw po ay nakakasama po namin. At ikaw po ay kinakaugnay kaming lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong mga banal na salita. Sa aming pong pag-aaral, pangunahan mo po kami, Banal na Espiritu Santo, sa umaga pong ito. Muli, Lord, buksan mo po ang puso at isipan namin lahat, at sa liwanag at kapangyarihan ng iyong mga salita ay makita po namin ang aming mga sarili sa iyong mga salita. At sa kapangyarihan at pagpapala ng iyong salita ay makita muli namin ng maliwanag kung sino ka namin Diyos sa iyong mga salita at ano po ang tinuturo mo po sa amin sa umaga pong ito. Ikaw lamang po ang maitaas at maparangalan sa aming kalagitnaan at bigyan mo kami, Lord, ng puso na matahimik, puso na masunurin, puso na nakikinig sa umaga pong ito. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, nagpapatuloy po tayo ng pag-aaral po ng salita po ng Panginoon, mga kapatid. At itutuloy po natin yung Acts 23, verse 12 to 34. Na po, hindi ko po sasama yung verse, yung Acts chapter 24. So, ano kami ng schedule. Adjust lang po. So, next week, Acts 24 po yung ating pag-aaralan. Pero last Sunday, pinag-aaralan po through Brother Seri, yung Acts, ano po tayo? Acts 23, 1 to 12. Tama po? Ano po yung pinag-aaralan po natin? Ito po yan. Divine Intervention, Navigating Trials and Triumphing for the Gospel. So, didiscuss po ni Brother Seri na false confidence is in God. Kasi nga, nasa panahon po siya na siya po ay kaharap yung mga taong mga ina-accuse po siya. Pero hindi po siya natinag, napaka-peaceful niya po, mga kapatid, na humarap sa mga tao at nakita po natin yung confidence ni Lord ni Paul sa Panginoon. Ganun din po kung paano niya dinipensahan yung sarili niya sa harap po ng Council of Sanhedrin. Na kung saan ay naging very clever siya, hinati niya yung grupo. Sa sinabi niya sa paniniwala niya about the angels and resurrection. At panghuli yung last verse ng 23 verse 11, nakikita po natin dito kung paano siya patuloy na nagtiwala sa Panginoon because
the physical presence of the Lord appears in the life of Apostle Paul. Kaya dyan po natapos yung preaching po, mga kapatid. At makita po natin na tuloy-tuloy lang po yung mga sitwasyon po ni Apostol Pablo. Na siya po ay nasa trials, no? Siya po ay nasa accusation, siya po ay nasa persecution time. Pero ano po ba ang makikita natin dito sa mga sumusunod na mga talataan? In verse 12 to verse 30 po, mahaba po yan. Pero this time po ay babasahin po natin by, hindi po natin babasahin lahat, pero by point, baka natin babasahin po mga kapatid. Okay? So, pinamagatan ko po ang ating pong short sermon today, in the midst of danger. Kayo po ba na, alam ko lahat tayo nakaranas na ng tinatawag na nasa gitna tayo ng danger. No? Naranasan niyo na po ba yung nakakatakot na mga sitwasyon na ano ba ang gagawin nyo, hindi nyo, ano ba ang nararamdaman nyo, di po ba? Ano po ba yung iisipin nyo, ano po ba yung magiging reaksyon nyo kapag kayo ay humaharap sa isang tinatawag na danger. Ano mas Tagalog danger? Nakalimutan ko. Ang pastor, danger lang. Panganib. Lahat po tayo nakaranas ng iba't ibang mga panganib sa buhay po natin. And this time po, mga kapatid, sa tuloy-tuloy po ng Acts 23, mas matindi po. Diba? Kasi sabi po dito, kukwento ko na lang po, mga kapatid, talagang may mga tao na sobrang galit nila. No, hindi lang galit hatred na talaga, na nag-plot kay Pablo, na kung saan ay talagang papatayin na po siya. At sabi po dito sa mga talataan po natin, mga kapatid, about 40 men na kung saan ay nag-plot at nakipag-conspire doon sa mga religious leaders para patayin po si Apostol Pablo. So talagang delikado na po yung kanyang kalalagayan. At come to think of it, gumawa po sila ng oath na neither eat, no, or drink. Hindi po nila gagawin yon. Na sila hindi iinom, hindi kakain, hanggat hindi nila napapatay si Apostol Pablo. Gaano katindi po yun? Ay po ba mga kapatid dumanas na ng ganitong damdamin? Na sobrang galit nyo sa tao, hanggat di ko nakikita to, hanggat hindi ako makakatulog, hindi ako magiging masaya, hindi ako mapapayama, hanggat di hindi ko nagagawa itong bagay na to. Diba? Kaya nasa kalagitnaan na po talaga ng panganib si Apostol Pablo, mga kapatid. There is a vow of vengeance na makikita po natin dito, conspiracy and corruption, dito po mula sa verses 12 to 15. Na makikita po natin dito. Na talagang wala nang makakapigil sa mga tao ito. Come to think of it, 40 tao. Ganong kadami yun. Yung 3-5 tao lang na balak kang bubugin, natatakot ka na eh. Diba? Hindi mo na alam kung saan ka magtatago. Pero ito, 40 na katao, may vow sila, may oath sila na hindi sila kakain, hindi sila iinom hanggang di nila napapatay si Apostol Pablo. So nasa kalagitnaan talaga sila, si Pablo, ng panganib. Pero makikita din natin dito, mga kapatid, sa mga verses po natin, kung ating pong babaybay pa, na ang Panginoon sa kabila ng kalalagayan ni Apostol Pablo ay napakatapat. Actually, hindi po natin makikita dito po yung, sabi nga po doon sa komentary, mga kapatid, ito po yung nagsasabi na wala pong doktrina na binanggit po dito. Wala pong tinatawag na the easiest way to remember itong chapters po ito, especially 12 to 34, makikita lang po natin dito is God's providence sa sitwasyong ito. At ito nga po yung gusto kong bigyan natin ng pansin, mga kapatid.
kung paano tayo magre-respond doon sa gitna ng panganib na posibleng meron tayo ngayon, kagaya po sa buhay ni Apostol Pablo. Tandaan po natin, God is a sovereign God. Diba? Mahirap po at nasa panganib ang kalalagayan ni Apostol Pablo. Pero makikita po natin paano siya iniligtas ng Panginoon, kung paano ang Panginoon ay pumilos sa buhay niya. Diba? Kasi ang nangyari po, merong 40 na katao na nag-plot o nag-conspire para siya ipatayin, nakipag-ugnayan sa mga religious leaders. Pero, makikita po natin dito sa mga verses dito, bigla na lang meron siyang lumabas na kamag-anak. Wala po nababanggit, kahit sa mga Pauline epistles niya, na walang nababanggit na kamag-anak si Pablo. Pero dito, in God's providence, meron siyang lumitaw na pamangkin na anak ng kanyang kapatid na nakarinig ng plano nitong 40 taong to at ng mga religious leaders na ito para siya ipatayin. Kaya anong narinig ito ng bata, ng pamangkin ni Apostol Pablo, anong ginawa niya? Nilaksan niya yung kanyang loob, kabataan po to, walang pangalan na binanggit, pumunta po siya sa barracks na kung saan doon nakakulong si Apostol Pablo. Okay? So, kwento niya na siguro sa ipaparaphrase natin, Tito, naku, merong nagbabalak na mga tao sa'yo na talagang gusto kang patayin. Ang dami nila, yung mga religious leaders, kinakausap pa nila para talagang mahuli ka at patayin ka sa daan na kung saan ay dadaan ka. So, nung narinig ito ni Apostol Pablo, inikwento ko lang po sa inyo yung buong mga verses, mga kapatid. No? Ang ginawa niya po, pinapunta niya itong pamangkin niya doon sa centurions, isa sa centurion. At sinabi kung ano yung plano ng mga religious leaders na ito at mga taong ito na mga silos, na mga panatiko na kung saan ay gustong patayin si Apostol Pablo. At makikita natin mga kapatid, nung narinig ito, nung centurion, ang galing po ng kanyang ginawa. Diba? Ang ganda po ng nangyari. Kasi bakit po? Sabi po doon, tinawag niya pa yung 2 centurion at pinaganda ng maraming mga sundalo. Sabi po doon, 70 horsemen and 200 spearmen to go as far as Caesarea at the third night. No? Nung narinig ng centurion, yung sumbong ng bata, sabi ng lead ng centurion, mag-ingat ka, huwag mong sasabihin itong sinabi ko sa akin at umuwi ka na. And agad-agad, gumawa ng action yung military leader. No? He quickly organized a highly trained security detail of 470 men to escort Paul out of the city. Sabi nga, this group consisted of 200 heavily armed soldiers, 70 members of the cavalry, and 200 bodyguards, also known as spearmen of javelin throwers. Ang galing mga kapatid. Di ba? Yung pagkilos ng Panginoon sa kalagitnaan ng panganib ng buhay ni Pablo, kitang-kita po natin mga kapatid. At ang sabi po doon mga kapatid, umalis po sila ng hating gabi. At nakarating po sila doon sa lugar na kung saan ay dinala si Apostol Pablo mga kapatid. At makita po natin yung lugar na pinuntahan ni Apostol Pablo na pinagdala sa kanya ay napakagandang lugar. Kung saan isang garrison na ito po ay ligtas na walang pwedeng makagalaw kay Apostol Pablo. At makita rin po natin dito sa kwento po natin, kinikwento ko na po sa inyo, at mamaya po titingnan po natin kung ano po yung lugar na pinagdala kay Pablo ng 470 soldiers na ito po yung tinatawag na Antipatris sa Caesarea. Okay?
At ito po ay, sabi nga po, dito maaring preliminary, uusigin si Pablo, inaantay lang yung mga magsasakdal sa kanya. At tinatawag din po itong Herod's Praetorium, na binilt ni Herod pero hindi niya na-enjoy kasi namatay po siya. Diba? Namatay po siya sa Acts 12 dahil hindi niya niluwalhati si Lord dahil sa pride niya. Pero sabi po ng commentary, Paul's lodging here were more like a luxury apartment than a prison. Okay? Ang ganda ng kanyang parang kulungan, napakalaya niya doon, parang luxury apartment daw po to. At makikita po natin dito, mga kapatid, sa last part ng ating mga verses, na yung si Paul's imprisonment was actually God's providential protection for Paul. It put him in position to share the gospel with the two Roman governors. Ito po yung mangyayari sa mga susunod na chapters. And it put him on the path to accomplish his larger purpose of taking the gospel to Rome with Roman protection to get there. Kasi ang pinaka-purpose ng Panginoon, nung tinawag siya to be a Gentile apostle, ay makarating po siya sa Roma. Diba? May reliyon na nasasabi ang first pope daw ng Roma ay si Peter. Pero mali-mali po yun. Kasi kahit kailan, hindi nakapunta si Peter ng Roma. Tandaan po natin yan. Ang nakapunta lang na apostol na sa Roma ay walang iba kundi si Pablo, mga kapatid. Diba? So ito po yung nangyari, mga kapatid. At tapos po nito, na-meet nga po niya yung governor, mga kapatid. At makikita po natin na kinausap siya and then doon po natapos yung mga verses po. Dito po sa chapter 23, mga kapatid, up to the following verses. Ano po yung makikita po natin dito at matututunan po tayo natin dito sa ating pong mga talataan, mga kapatid. Apat na bagay lang po yung gusto kong i-share po sa atin sa umaga po ito. Kapag po tayo nasa kalagitnaan ng mga panganib, one, let us recognize the plot against us o against you. Dito po makikita po natin talaga, no, there's conspiracy, corruption. Nag-plot po itong mga tao ito na talagang ang ultimate goal nila, mamatay si Pablo. Right? At alam niyo po, mahirap yung may mga taong pinagpaplanuhan tayo. Meron nung pa kayo karanasan gano'n. May taong pinagplanuhan kayo. Nakatanggap kayo ng death threat, no? O text message, o pinost kayo sa Facebook na talagang sobrang tindi ng galit nila sa iyo. At nagdala ito ng takot sa iyo. Meron ka na bang ganung karanasan? Na dahil doon sa plot na yon o sa planong yon sa iyo, dahil naandun nga yung hatred, naandun yung vengeance, kagaya nitong mga tao ito, natakot ka naman talaga. Hindi ka nakatulog. Di ba pag ikaw talaga may threat na natatanggap, matatakot ka naman talaga eh. Ako hindi ko alam kung nakatanggap na ako ng threat. Nakatanggap na yata ako ng threat kay Sister Tina. Joke lang. No? Pero yun nga po, mga kapatid, sa gitna ng panganib, kagaya po dito sa kalalagayan ni Pablo, there is a plot against him. At ito ay pinakita, mga kapatid, itong plot sa kanya para, ipakita din kung paano ang Diyos ay kikilos para iligtas siya. At alam niyo po, sa buhay po natin, marami pong tinatawag na nagpa-plot po sa buhay po natin. Alam niyo po ba yan? May mga nagpa-plot po sa buhay po natin o nagpa-plano ng hindi maganda. We have at least 3 enemies continuously stalking us, mga kapatid. At number 1 po, yung ating pong flesh, no? Yung ating pong laman. Yan po yung nagpa-plot sa atin para po tayo ay wasakin. Tandaan po natin, kailangan ma-recognize po natin itong ating laman. Kasi yung laman natin, saan ba tayo dinala nito dati?
sa kapahamakan. Nung dati, hindi pa tayo mananampalataya, anong ginagawa ng laman natin? Puro kamunduhan eh. Diba? Puro mga pambagay na sa sarili at pambagay na ikawawasak po natin, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Peter sa 1 Peter 2:11, sabi po doon, the passion of our flesh wage war against our souls. Isa po sa nagwasak o nagpaplano patuloy sa atin ang ating laman. Bagaman tayo ay Kristiyano na, ito po ay nagpaplat sa atin, itong ating laman, kapag hindi po natin binantayan, na bumalik tayo sa dati. Tama po ba? Then anytime, kapag may nag-provoke sa atin, pwede tayong magalit kung umiral yung laman po natin eh. Kaya sabi sa Galatians chapter 5 verse 17, for the flesh desires what is against the spirit, and the spirit against the flesh. They are opposed to one another, so that you cannot do what you want. Lagi tayong mayroong labanan sa katawan po natin, sa buhay po natin, the flesh and the spirit. At ang threat po sa atin, ang nagpa-plan po sa atin, ay yung ating laman. Then anytime na tayo magkamali ng desisyon, dadalhin tayo nito sa kasalanan. Tama po? Dadalhin ka ng laman mo na hindi mo binabantayan, na naandyan ang kahinaan mo sa kasalanan at masira ang pangalan ng Panginoon. Ano pa po yung mga bagay na nagpa-plan sa atin? The world around us. We're all faced with outside influence and temptations every day. Yung mundo na ginagalawan po natin, yung Facebook, yung TV, yung YouTube, yung internet, yung mga nakikita natin sa mundong ito, lahat ng yan, mga kapatid, ay may plano sa atin kapag hindi po tayo naging matalino. Yung mundong ito na dati na namumuhay pa rin tayo hanggang ngayon, kapag hindi tayo naging mapagbantay, hindi tayo naging matalino, itong inaalok ng mundong ito ay babalik tayo sa pagiging masama at makasalanan. Diba? Ano sabi po ng 1 John chapter 2, verse 15 to 16? Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world. Kita nyo, itong mundo natin ito, lahat yan na nandyan, kapag hindi tayo naging mapagbantay, hindi tayo naging matalino, lahat po yan ay may plano na tayo po ay balik sa Kanya o gumawa ng makamundong mga bagay, mga kapatid. Galing na tayo sa pamumuhay ng tinatawag na lust of the flesh, galing na tayo sa buhay na meron tayong pride of life, galing na po tayo sa tinatawag na lust of the eyes, galing na po tayo dyan at patuloy nga natin nararanasan niya at nag-struggle pa rin tayo eh. Diba? Kaya nga, kapag hindi po tayo nagbantay, there is a plot para sa ating lahat. Para tayo ibalik sa dati nating buhay na malungkot, marumi, mabigat, madilim, walang direksyon. Pero salamat sa Panginoon dahil tinanggal niya na tayo doon. Pero hindi po natatapos yung ating labanan. Tama po? Ganun din po mga kapatid, sabi po doon, ano pa ho yung nagpa-plan po sa atin? Especially the devil. Sabi po sa 1 Peter 5:8, sabi doon, be sober-minded, be watchful, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Ang kaaway patuloy na pinagpaplanuhan tayo ng masama. Kung sino man ang may pinakamasamang tingin sa atin at plano sa atin, wala pong iba kundi si Satanas po yan. Hindi ang asawa mo, hindi ang biyanan mo, o hindi ang sino mang tao. Ang sino mang merong plano po sa iyo at sa akin na wasakin tayong patuloy, o guluhin yung ating pong buhay, ay wala pong iba kundi si Satanas.
Kaya nga sabi ni Peter, be sober-minded, be watchful. Kasi hindi talaga tayo titigilan ni Satanas, mga kapatid. Sa palagay niyo ba, kukunin pa ni Satanas yung mga taong nasa nightclub? Hindi na, kanya na yun eh. Sa palagay niyo ba kukunin pa ni Satanas at pag-aabala pa ni Satanas yung taong mga nasa sabungan? Hindi na, kanya na yun eh. Di ba? Sa palagay niyo ba pagkakaabalahan pa ni Satanas yung mga drug addict at drug lord? Hindi na, kanya na yun. Saan busy si Satanas? Sa atin pong mga anak ng Diyos. Patuloy niya tayong pagpaplanuhan, dadayain, guguluhin. Kaya ano sabi ng John 10:10? Ano sabi ng John 10:10? The thief came to steal, to kill, and to destroy. Kaya patuloy na may nagbabalak ng hindi maganda sa ating lahat. Kaya nga napakahalaga that we should recognize those plot o yung mga nagpaplano po sa atin ng hindi maganda. Kasi for sure, kung sino man yung nagpaplano sa atin, si Satanas at Satanas man, ang mundo man, ang ating laman, ito ay dadalhin tayo sa kapahamakan at muli malungkot na buhay. Right? Pangalawa, makikita din po natin dito sa ating pong mga talataan na tinuturo, let us learn to rely on the provision of God to you. Unexpected alay ang dumating kay Pablo. Di ba? Walang nabanggit na may kamag-anak si Pablo. Pero pinubay ng Bible na meron siyang pamangkin. Anak pa ng kapatid niya. And come to think of it. No? At ito po yung maganda dito, mga kapatid. Ito yung ginamit ng Panginoon. The simple child na nakarinig ng plano para sa kanya na hindi maganda. Na nagsalita at nag-report sa kanya ng mangyayari o posibleng mangyari sa kanya, mga kapatid. At alam niyo po, ito po ay isang napakagandang bagay. Kapag tayo po ay nasa kalagitnaan ng tinatawag na panganib, mag-rely na po tayo na ang Panginoon magpapadala ng kanyang tulong sa ating lahat, ng kanyang tinatawag na saklolo o gagamitin niyang mga bagay o mga tao para tayo po ay hindi po mapahamak, mga kapatid. No? Walang binigay na pangalan nga po yung Bible patungkol dito sa pamangkin po ni Apostol Pablo. Pero makikita po natin na napakalaking bagay itong tinulong na report ng batang ito. Diba? Kaya nga po, huwag po nating babaliwalain yung mga bagay na maliliit o mga bagay na parang walang halaga. Kasi alam nyo, minsan, diyan pinadadaan ng Panginoon yung kanyang kasagutan o yung kanyang tulong, mga kapatid, sa ating lahat. Right? Mag-antay lamang po tayo. Kasi darating at darating ang tulong ng Panginoon in a different way sa buhay po natin. Anong tulong inaantay mo ngayon sa Panginoon na nahihirapan ka sa kayong kalalagayan? May mga bagay ba na inaantay ka sa Panginoon na tulungan ka dahil nahihirapan ka na, maaari ka nang bumagsak, maaari ka nang bumigay, maaari hindi mo nakayanin itong bagay na hinaharap mo na sitwasyon o panganib sa buhay mo. Anong bagay? Diba? Magtiwala lang ho tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, lagi siyang at the right time pag nagpadala ng tulong. Diba? Hindi po siya nahuhuli, mga kapatid. Sometimes, ang may problema ho kung bakit bisan di kaagad dumadating yung tulong ni Lord. Yung ating pong puso. Yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon. We never really trust God in our life, mga kapatid. No? Kasi nga po, minsan,
Ang dami nating iniisip, gumagawa tayo sa sarili nating kaparaanan, hindi tayo humingi ng tulong at nagtitiwala kaagad kay Lord. Kaya yun sa ginagawa nating kaparaanan para matanggal tayo doon sa ating sitwasyon, lalong nagkakaproblema. Diba? Kita niyo po yung nangyari kay Abraham. Tinest siya ng Panginoon. Right? Anong pinakamatinding test ni Lord kay Abraham? Ibigay niya si Isaac, i-sacrifice niya si Isaac. Pero nung papatayin niya na si Isaac, sasaksakin niya na, pinigilan siya ng Panginoon. At sabi niya, huwag mong saktan ang bata. At after that, napatunayan na ng Diyos yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Anong pinubahid ng Panginoon? Isang ram na naandun automatically. Para yun ang kanyang i-sacrifice para sa Panginoon. Diba? Sa buhay po natin, mga kapatid, kagaya po dito sa nangyari po kanila po Apostol Pablo, we need to learn to rely on the provision of God to you. Marami ka bang mga babayarin ngayon? Marami ka bang mga kailangang bilhin? Kailangang ihanda na mga bagay-bagay? Tandaan po natin, God is a God of provision. Kung binibigyan ka niya ng kalakasan araw-araw, kung binibigyan ka niya ng proteksyon araw-araw, kung binibigyan ka niya ng karunungan araw-araw, at kung ibinigay niya yung kanyang sarili mismo para sa ating lahat, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Panginoon sa atin? Amen? Lahat ay pwedeng i-provide ng Panginoon because He is the God of provision. At kailangan lamang ay mag-rely po tayo sa Kanya. Right? Pangatlo po na makikita po natin dito sa mga verses po natin. When we are in the midst of danger, mga kapatid, rest in the protection of God around you. So we need to recognize, we need to rely, and we need to rest on the protection or in the protection of God around you. So dito, kitang-kita po natin, God provided and God protects all sa kanyang buhay by providing a protection of military, mga kapatid. At sa buhay po natin, when circumstances look bleak, God is providential at work for His glory and for your good. Grabe po yung pinaway ng Panginoon kay Apostol Pablo. Napaka-amazing. Para siyang VIP. Nag-provide siya ng bata, nag-provide siya ng militar, at nag-provide siya ng proteksyon na napakatindi. Sabi nga, in God's sweet providence, Paul was even given months to ride, which again shows God's provision. And if they thought Paul was really a criminal, they would make him walk. Pero hindi nila inisip na kriminal si Apostol Pablo. Binigyan nila ng special treatment. And that is providence pa rin ni Lord and protection ni Lord, mga kapatid. Right? Kahit na merong 40 na tao na nag-aakala na mapapatay nila si Apostol Pablo, and they made a vow or oath to kill this apostle, pero hindi po nangyari, mga kapatid. At alam niyo po, ito po yung sabi po ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 3, verse 20. Sabi po dito, now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. This is overwhelming, mga kapatid. 40 ang gustong pumatay sa Kanya. Pero ilang tao ang pinubay sa Kanya ng Panginoon? 470. So 40 versus 470. Almost 12 times more ang ibinigay ng Panginoon na provision at protection sa Kanyang lingkod. At alam nyo, ganoon din po sa buhay po natin.
unexpectedly, surprisingly, nagpo-provide si Lord ng hindi natin inaasahan na mga bagay sa buhay natin, even protection sa buhay po natin. May isang kwento nga po sa Bible, o sa Old Testament, yung servant ni Elijah, sinugod po sila o ni Elisha, no, ng maraming mga sundalo. Ito po yung sabi sa 2 Kings chapter 6, verse 16 to 17. Do not be afraid, for those who are with us are more than those who are with them. Then Elisha prayed and said, O Lord, please open his eyes that he may see. So the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Takot na takot yung servant niya. Kasi sabi niya, Panginoon, ang dami nakapaligid sa atin. Mamamatay tayo. Pero sabi lang ni Elisha sa kanyang alagad, huwag kang matakot. Mas marami ang kasama natin. At nung nag-pray nga si Elisha na i-open ni Lord yung kanyang eyes, yung kanyang spiritual eyes, nagulat siya. Dahil nakita niya yung full of horses and chariots of fire na nakapaligid doon sa mga nakapaligid sa kanila. Diba? Yung protection ni Lord ay naroon sa kanyang mga lingkod. Yung protection ni Lord, mga kapatid, ay nasa sa atin po palagi. Right? Kaya hindi po tayo talaga dapat matakot. Ano pa ang sabi ng Bible? 1 John chapter 4 verse 4. He who is in you is greater than who is in the world. Yung nasa sa iyo ay mas makapangyarihan kaysa yung nasa mundong ito. Sino po ba yung nasa mundong ito, mga kapatid? Si Satanas at yung kanyang magawa. Pero sino po yung nasa sa buhay po natin? Wala pong iba kundi ang Panginoon Jesus. Na kung saan ay nagtagumpay sa tukso, nagtagumpay sa kamatayan, at patuloy na nagtatagumpay at nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Nakasama po natin palagi. Nakita po natin? Diba? Another verse po. Sabi po, Psalm 91 verse 11 says, For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. Sabi po ng psalmista, uutusan ng Diyos yung kanyang mga anghel para tayo ay tulungan, proteksyonan, samahan. No? Kapag inunleash ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa langit to protect us, wala pong makagagawa ang kaaway. Naintindihan po natin? Andiyan pa po ba kayo? Diba? Kaya nga po, napakahalaga mga kapatid na makita po natin na hindi maiiwasan na tayo ay dumaan sa panganib o iba't ibang mga sitwasyon. Pero tandaan po natin na ang proteksyon ng Panginoon sa ating lahat, kagaya kay Pablo, ay sapat. Kung paano nag-provide siya ng great army and cavalry kay Pablo, na iningatan niya ito at proteksyonan, ganun dun po sa ating lahat. Sabi po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Wala na po tayong may kakatwiran, mga kapatid. Kasi the Lord always provide yung lahat ng kailangan po natin sa buhay na ito, sa buhay pang darating sa ating pagiging mananampalataya. Kapag part naman tayo ay hindi pa nagtiwala at hindi pa tumingin sa Panginoon, ano na po tayo, mga kapatid? Anong klase na po tayo? Na kung saan araw-araw nararanasan natin
kung paano ang Panginoon ay ginagabayan tayo at pinoprovide ang lahat ng ating pangangailangan. Lalo na sa mga matitinding mga sitwasyon, problema at kalalagayan po natin sa buhay. Di po ba? Kaya nga magtiwala lang po tayo sa Panginoon sa buhay po natin. Ano man yung personal mong kalalagayan yon, kung ikaw ay nasa panganib man o mabigat na kalalagayan ng buhay mo o sitwasyon na tingin mo parang wala ng pag-asa, parang hindi na mangyayari na ikaw ay makaalis doon, magtiwala ka na ang Panginoon ay tutulungan ka. Amen? Kung bakit nga hanggang ngayon ay buhay pa tayo, sa kabila ng marami tayong pagkukulang sa Panginoon, napakarami ng mga pagsubok, problema na nating naranasan, pero bakit hanggang ngayon buhay pa rin tayo? Kasi tinulungan tayo ng Panginoon sa maliit, malaki, masalimuot, mahirap, mabigat ng mga sitwasyon natin at hindi niya kahit kailan man tayo iniwan. Amen? Kaya tayo hanggang ngayon ay naririto pa rin. At patuloy nagkikilos at kikilos at gagawa ang Panginoon sa buhay. Ano sabi ng Philippians 1:6? For He who began a good work in you will complete it until the day of Christ Jesus. Patuloy lang gagawa at gagawa ang Panginoon sa ating pong lahat. Sa relasyon yung mag-asawa, sa personal mong kalalagayan, sa kahinaan mo, sa kalusugan mo, sa pinansyal yung kalalagayan, sa problema yung mag-ama, mag-ina, sa problema mo sa trabaho, God will constantly or continuously will work in your life hanggang maging maayos ka na. Because yun ang pangako niya. He will provide, He will protect, and He will always be with us. Kagaya po dito sa kalalagayan po ni Apostol Pablo. At alam niyo po, kung babasahin niyo po yung 24, ito na po, makakaharap niya na po yung governor na dalawa. At next week po yun, mga kapatid. Diba? Kaya nga po, magtiwala lang tayo, mga kapatid. What is our situation today? Na hinaharap? What are the problems that you are thinking today, or pressures or stresses that you are thinking today? Si Pablo po, anytime pwede siyang mamatay. Pero he is full of peace. Sabi po dito 2 years po siyang makukulong. Kung babasahin po natin, 2 years at 23, 24, 25, hanggang sa sasabihin po, 2 years na naandun siya, pero relax po siya, mga kapatid. Kaya nga marami siyang naisulat na letters. Kasi nga, pinakita ng Panginoon na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Napakatapat ng Panginoon sa buhay ni Pablo, sa gitna ng panganib na kanyang hinarap, mga kapatid. At makita po natin dito, kahuli-hulihan, mga kapatid, in the midst of danger, let us rejoice in the purpose of God for us. Our purpose in life should be to live out God's purposes for His glory. Nakikita po natin in verse 35 to 33, ano ba yung purpose ni Lord sa buhay ni Pablo? Tinawag siya to be an apostle of Gentile. At hindi lamang yun, nakapagtayo po siya ng mga churches sa Gentile world. At hindi lamang po yun, ultimately, makarating po siya ng Roma. Niloloob ni Lord na makulong siya, maingatan siya, maproteksyonan siya ng Roman soldiers para mapulfill yung purpose ni Lord. Na makapag-preach siya ng gospel at makapag-establish siya ng church sa buong Roma. At nangyari po yun, mga kapatid. Dalawang governor po yung makakausap niya po sa succeeding chapters, mga kapatid. At ito po yung napakaganda po, mga kapatid. Na si Pablo, alam niya yung purpose ng buhay niya, bakit siya tinawag ng Panginoon. Na kahit na nahihirapan siya, kahit na nag-i-struggle siya, kahit na nasaktan siya physically, kahit na papagod po siya, kahit na anong tindi ng kanyang karanasan, hindi po nawawala yung kanyang kagalakan dahil napupulpil
sa buhay niya yung purpose ng pagkatawag sa kanya ng Panginoon. At alam niyo po, yun po yung isa dapat nating iisipin. Bakit ba tayo nasa loob ng church? Bakit ka tinawag ng Panginoon at nakakilala ka sa Kanya? Tinawag ka lang ba ni Lord para maging Kristiyano and then that's it, tapos na po? Hindi po ganun po yun, mga kapatid. May purpose si Lord. At dapat yung purpose na yon maliwanag sa bawat isa sa atin. No? Maliwanag sa iyo, Brother Jonas, kung anong purpose ni Lord. Bakit ka naging Kristiyano? Bakit ka nasa church? Bakit ka nasa pamilya ng Diyos? Diba? Dapat maliwanag sa iyo, Brother Kevin, bakit tinawag ka ni Lord? Anong purpose niya? At masaya ka dapat na ginagawa itong purpose na ito. Diba? Dapat masaya ka, Kuya Al, dahil yung tinawag ka ng Lord, ito yung purpose niya sa buhay mo. Na magamit niya yung buhay mo, isang patotoong maganda na binago niya. At sa bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong pagkatawag testimony. At yun ay may purpose si Lord, mga kapatid. Amen? Dapat ay masaya tayo ngayon sa kabila ng maraming mga struggles po tayo kasi maliwanag po na sa atin kung anong purpose ni Lord. Bakit tayo naging mananampalataya? Bakit tayo nasa pamilya niya? Diba? Ultimately, ang ating pong lahat na dapat gagawin ay mangaral ng mabuting balita. Lahat po tayo, yun po ang isa sa purpose ni Lord. Na lahat tayo ay makapag-share ng gospel. Hindi lang si pastor, hindi lang po yung mga elders po natin. Lahat po tayo, yung buhay natin, maging isang patotoo na binago ng Panginoon at mag-share ng gospel. Pangalawa, isa sa purpose ni Lord, mga kapatid, sa buhay mo, ay mag-aral ka at maging disciple ka niya, tagasunod ka niya, at makapagturo ka rin sa iba. Diba? Kaya nga tayo mayroong mga discipleship group. Yung purpose po nun, pag kayo po ay naturuan, makapagturo din kayo sa iba. Kaya napakahalaga po na umaatin kayo sa mga groupings po natin. We have groupings here sa kababaihan, sa kalalakihan, at sa young adult, at sa kabataan. Kasi isa yun sa purpose ni Lord at dapat masaya tayo doon. Sa purpose na yun ng Panginoon na kaya pala ako nandito para mag-multiply ako, na maging yung ako, magkaroon ng another ako, at madagdagan pa yung ako. Diba? Hindi tayo upo lang ng upo dito sa church, mga kapatid, at nakikinig po kayo. Dapat po, lahat po tayo talaga, iniisip natin, ano ba yung gagawin ko, o makakatulong ako, at magiging pagpapahala ako. Kasi yun yung purpose ni Lord, para yun ay makapagbigay kaluwalhatian sa Kanya. And Paul, sa kanyang buhay, mga kapatid, kahit na mahirap yung kanyang kalalagayan, he knows his purpose. At masaya siya sa purpose ng pagkatawag sa kanya ng Panginoon. And he fulfill his purpose in life. Kaya nga sabi niya doon sa 2 Timothy, sabi doon, I fought a good fight of faith. Sa kanyang pagtanda, meron siyang confidence, meron siyang joy, at taas ang noon niya na sinasabi niya sa Panginoon, nakipaglaban ako ng mabuting laban ng pananampalataya. At alam niyo, mga kapatid, sana, nawa, habang tayo ay tumatagal sa pagiging mananampalataya natin at tumatandang Kristiyano, lalong nakikita sa buhay natin yung purpose ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Right? Yung purpose ng pagiging ama mo, nagagawa mo ba? Yung purpose, bakit ka ama? Yung purpose ng pagiging nanay mo, nagagawa mo ba? Bakit ka nanay? Yung purpose ng pagiging anak mo, nagagawa mo ba? Yung purpose ng pagiging Kristiyano mo at ang tawag sa iyo ng Panginoon, nagagawa mo ba? Panalangin ko na magawa po natin itong lahat. At hindi tayo tumanda ng walang pinagkatandaan. Ang lungkot po nun, mga kapatid, no? Yung tumanda ka ng wala kang pinagkatandaan. Na tumanda ka lang physically, pero yung buhay mo, wala kang natutunan. Hindi ka nagbago, hindi ka naging pagpapala, hindi natuwa yung mga tao sa paligid mo, hindi ka naging encouragement. Sana wag mong mangyari sa atin yon, mga kapatid. Di ba? Tandaan po natin, mga kapatid,
hindi po may iwasan, kagaya sa buhay ni Pablo, tayong mga Kristiyano, na dumaan sa mga iba't ibang sitwasyon at panganib. Pero tandaan po natin, mga kapatid, ang apat na bagay na dapat na makita po natin. In the midst of danger, recognize the plot against you. Maging matalino po tayo. Ano ba yung mga plano ng ginagawa ng mundo, ng kaaway at ng ating flesh sa buhay po natin to destroy us. In the midst of danger, rely on the provision of God to you. Magtiwala ka lang na anumang kalalagayan mo at bigat ng iyong sitwasyon, God will provide. Amen? In the midst of danger, rest in the protection of God around you. Magkaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo. Kung paano niya iningatan sila Daniel, sila Shadrach, Meshach, Abednego, sa panahon ng matinding panganib ng buhay nila, maging si David. Sa akin po personally, God will protect us. Amen? At patuloy tayong iingatan po proteksyon ng Panginoon. Why? Dahil mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Sobrang mahal. And to the point na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak sa atin. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Amen? At kauli-ulian mga kapatid, in the midst of danger, rejoice in the purpose of God for you. Mahirap na nasa panganib ka, pero matatakot ka, mag-aalala ka. Mahirap po yan. Pero kung ikaw ay totoong nasa Panginoon, sipin mo ito. Kung ito ay nangyayari sa akin, niloloob ng Panginoon na mangyayari sa akin to, okay lang yun, basta maluluwalhati si Lord. Basta mapupulfill ko yung kanyang purpose sa buhay ko. Kaysa yung mamatay ka na nasa Kristiyano ka, tapos nasa gitna ka ng bingguhan, inuman, tambayan, and then sasabihin mo ay Christian ka, nakakalungkot po yun. It is better to suffer being a Christian that you live the purpose of God in your life. Amen? Na si Lord ang naluwalhati, nakilala sa buhay mo, at naging pagpapalang ang buhay mo sa napakaraming tao. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, sabi po ng 2 Timothy chapter 3, verse 12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kung na-persecute po ng mga unang tao ang mga propeta, ang Panginoon, ang mga apostol, ang mga church fathers, hindi po tayo exempted. Mape-persecute ka din. At yung ibang na-persecute, ang kapalit talaga ay buhay nila. Pero po tayo, napaka-relax pa po natin. Kaya nawa, habang hindi pa tayo nakakaranas ng napakatinding oppositions and trials sa buhay natin ngayon, mamuhay na po tayo na nakasentro ang Panginoon sa buhay po natin. Mamuhay na po tayo na nagiging pagpapala tayo sa ibang mga tao, especially sa ating pamilya. Mamuhay na tayo na ginagawa ang kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Kaya nga po, ito pong hindi mahaba at maikling mensahe nawa ng Panginoon ay nakapagbigay muli sa atin ng paalala, encouragement, and warning. Na nawa ay ang buhay natin bilang mananampalataya, huwag natin pong sayangin. Yung oras natin, yung kalakasan po natin, yung talento natin, at yung lahat ng binibigay ni Lord sa atin. Huwag po natin itong sayangin. Gamitin po natin ito para lang sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Manalangin po tayo, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito na pinagtala mo po sa amin. Thank you, Lord, sa paalala mo muli sa amin.
Truly God, napakahirap ng pinagdaanan po ni Apostol Pablo. Pero kitang-kita po namin kung paano ka kumilos sa Kanya. Yung providence mo, Lord, yung protection mo, yung katapatan mo sa buhay niya, na hindi mo siya iniwan, hindi mo siya pinabayaan. At tulungan mo kami, Panginoon, na talagang sa buhay po namin bilang mga mananampalataya, hindi naiiwasan na dumadaan kami sa mga panganib o pagsubok o mga stresses ng buhay. Pero Panginoon, ang pinakamaganda po ay kasama ka namin sa lahat ng ito. Na hindi mo kami iiwan at pababayaan sa lahat ng mga nararanasan po namin. Kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa kami dahil hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinabayaan. At tulungan mo kami na mabuhay kami for your purpose and for your glory. Nanawa sa lahat naming gagawin, sa lahat ng aming pupuntahan, sa sino mang makakausap po namin. Panginoon, marinig ka nila sa amin, maramdaman ka nila sa amin, makita ka nila sa aming buhay. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Pinupuri, niluluwalhati at pinaparangalan ka po namin. Ito po, Diyos, ang aming dalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Good morning po, mga kapatid.